Magandang umaga, good morning. Isang kasiyahan na ngayong araw na ito ay tayo ang magkakasama sa ating pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. At sana ay may marami tayong makasama ngayong umaga. Ang ating pag-usapan ngayong umaga ay tungkol sa awit 72. At ang ating tinagigyan ko ng title ng ating dapat ito panalangin para pangalangin ang nakasulat dito, hindi ko na mabago. So, panalangin para sa mga namumuno. Yan po ang ating pag-uusapan. Aking edit muna ito. Dapat ay magsimula rin tayo sa isang panalangin. So tayo po na manalangin. Ganaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa isa pang pagkakataon para aming pagbulay-bulayan ng inyong salita. At nawa ay magkaroon ito ng kahulugan at kapangyarihan para baguhin ang aming kaisipan tungkol sa aming relasyon sa aming bayan, sa aming mga kapwa Pilipino, sa aming mga namumuno sa pamahalaan. Palayan niyo po kami dahil ito po ay aming kailangan namin ang karunungan galing sa inyo at hindi sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magpatuloy po tayo at wala pang nakigising or abala ang karamihan at pong gusto ko ipaliwanag muna na sabi dito kasi sa huling verse ng Psalms 72, sabi dito, ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse. So ibig sabihin ito ay bahagi ng actually ang mga awit po ay nabahati sa 5 grupo o mga tawag dito ang books. Kaya ito ang parang ang Biblia na sa loob ng Biblia at may awit sa loob ng awit. At kung titingnan natin, ito ay nahahati sa 5 grupo. Ang first group ay Psalm 1 hanggang 40, kung di ako nagkakamali. At yun po ay isang uri ng mga awit na karamihan ay kay Haring David. Okay? Tapos ang book 2, 1 to 41, tapos ang book 2 ay Psalms 42 to 72. Ang book 3 ay Psalms 73 to 89. Ang book 4 ay Psalms 90 to 107 at ang the rest book 5 is 108 to 150. So 150 chapters po ito. So sa ating dito sa huling aklat ay ito'y awit o panalangin ni Haring Solomon. So si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Kaya atin po babasahin ang buong kabanata o chapter at pagkatapos ay ating i-reflect sa kasalukuyan sa ating moderno na pamahalaan dito sa ating bansa. Ang ating bansa ay isang bansa na demokrasya at ating pong tingnan kung paano natin ilalapat sa ating sitwasyon ang dalangin ang awit ni Haring Solomon para sa kanyang sarili at para sa kanyang ama. So pakinggan natin po ang 19 na talata sa wikang Tagalog at habang ating binabasa ay isipin natin kung ano yung pagkakahawig o pagkakahambing ng mga nabasa natin sa ating kalagayan bilang mga Pilipino. Sabi dito sa unang talata, turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran. Sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan. Nang matuwid na tuparin tungkol sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupainawan niya'y lumunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila'y maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya at umunlad ang kailanpaman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog ng Euphrates. Sa ilog Euphrates sa daigdig ay kapalat. Ang hirap niya, sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang, isusubsub nga sa lupa sa lahat ng kanyang lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari kagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanyang ililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang mga nalimutan, mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang hahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay, at magbuhat sa Arabe, magtamo ng gintong yaman. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kailingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Talupay sumasagana, nawang lagi ang pagkain, ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim, at matulad sa Lebanon ang maunlad ang lupain. At ang kanyang mga lungsod, dumami ang mamamayan, sundami ng mga damong tumubo sa kaparangan. Naway ang sa kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, mananatiling bantog hanggat sumisikat ang itong araw. Nawa siya ay purihin sa lahat ng mga bansa at sa Diyos silang dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niya pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ang kanyang taong madla at ang kahangahangang bagay sa tanging siyang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong bansang sanlibutan. Amen. Amen. Yan po ang Psalms 72, awit na 72. At kung ating pagninilayin, ito rin dapat sana ang maging awit ng panalangin o awit natin para sa ating bansa. Bagamat may pagkakaiba, kasi ang ating bansa ay bansang demokrasya, ang tunay na hari sa ating bansa ay sabi nga ay mga mamamayan. So, ang mga mamamayan ang dapat nating ipanalangin. Dahil sa kasalukuyan, lalo na sa panahon na ito, panahon ng eleksyon na naman, kakailungkot isipin na muli ay ang pinakapopular, pinakasikat at mga pamilyar na pangalan ang sabi sa mga survey ay sila ang mahahalal. Na hindi ko question ang kwalifikasyon nila, liban sa ilan na kahit trabaho ng noong pwesto na kanyang gustong kalagyan ay hindi niya alam kung ano ang trabaho na ginagawa at responsibilidad. Kaya ang talagang kailangan nating ipanalangin ay ang mga lahat ng Pilipino na may desire na bumoto. Dahil itong lahat ng nabanggit dito na sila gumang kailangan ng bansa, economic prosperity, righteousness, justice, maganda relasyon sa kapwa bansa, yung magandang pakikipagpalitan ng mga kalakal,
turismo at iba pang mga bagay na nabanggit dito sa ating nabasang panalangin. Dapat ito ay mapamahalaan at magkaroon ng maayos na sabi nating pag-administer. Subalit kung ang mga dapat magtakda nito, maglagay ng batas at iba pang mga bagay para maging maayos at kundi progresibo at maunlad at patas sa lahat ng mga Pilipino, ang lahat ng mga negosyo at iba pang mga bagay na parte ng isang bansa. Dahil ang mga tao na pumili ay nagkamali o magkakamali naman, sana ay sa panahon na ito bigyan ng katalinuhan ng mga Pilipino na ihalal yung hindi katulad ng mga nakita nating nangyari na lumalabas na pangyayari ng mga nakaraang panahon na ang tunay na binibigyan ng para sa aking paningin ay sariling poder noong mga nasa kapangyarihan ng kanilang interest. At sino ang nagluklok at dapat walang sisihin kundi ang sarili ay ang karamihang mga Pilipino na hindi nagsasaliksik kung sino at ano ang binoboto nila. Kaya itong panalangin at awit ni Haring Solomon ay nararapat sa ating bansa. Pero ang tapat at ang talagang hari at ang lahat na dapat bigyan ng lahat ng blessing na hinihingi dito ay bawat Pilipino na lalo na yung mga naghahalal ng mga tao na inilaluklok sa kapangyarihan sa pamahalaan. So sana tayo lahat ay magpatuloy na manalangin para tamang pagpili ang gawin ng bawat Pilipino sa darating na halalan upang baka sakali ay magkaroon na tunay na pagbabago ng matagal na nating hinihingi. Of course, marami namang progreso na nangyari, pero ang tanong, ano ang kapalit noon? At sino talaga ang tunay na nakinabang? Kailangan ang makinabang ay bawat Pilipino at ang pagpili na gagawin ng bawat Pilipino ang magiging dahilan sa magiging, sabi natin, hantungan ng kanyang pamumuhay at ano ang nangyayari sa kapaligiran. So maraming salamat sa inyong lahat. So, panalangin, kailangan ito, panaawit na ito ay panala na papanahon at kailangang maghari ang tunay na ang nais ng Diyos ay pagunlad sa bawat mamamayan, lalo na ang mga godly. Sabi niya dito, ang mga matuwid, ang makadiyos ay mapagpala at sana gamitin ng Diyos ang mga makadiyos upang malagay sa kapangyarihan ang mga taong may malinis na layunin at may kwalifikasyon para magawa yung mga bagay na nagpapaunlad at nagpapapayapa sa ating bansa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, haharap ang mga Pilipino sa isang mga pagsubok tungkol sa paglalagay sa kapangyarihan ng mga tao na siyang magmamapa at magpaplano para sa long-term na kapayapaan, kaayusan, kaunlaran at higit sa lahat kabanalan ng aming bansa, Panginoon. Alam ninyo ang nangyayari. Hindi namin alam kung dinidisiplina ninyo kami. Kubalit kung maaari, Panginoon, matapos na ang disiplina at ang maluklok ay ang tamang mga tao na may malinis na layunin sa totoong naniniwala sa inyo, alam ang kanilang ginagawa, alam ang kanilang responsibilidad, Panginoon. At hindi ang pagpapabango ng pangalan, pagkakamkam ng sariling ng mga kayamanan at pang-aapi sa mga kapwa-tao. Lord, pagod na po ang bansa. Pagamat mayroong kaunling pag-unlad, ito po ay mahigit na magiging mabuti kung ang mailalagay sa pamahalaan ay mga taong alam kung paano mangyayari ito. Naiwanan na kami ng aming mga kalapit na bansa. Ang dating humahanga sa amin ay nanlilibak na sa amin dahil kami pong aming bayan ay naiwanan na ng lahat. Nawa ay magbago ang aming takbo ng aming pamahalaan
kung maaari sa panahon na ito na buhay pa kami, Panginoon. Patawarin niyo kami kung kami naging bahagi ng makamalian at ng mga failure na nangyari. Sa pagkakataong ito, kami ay naging matalino at higit sa lahat, ibigay mo sa tamang direksyon sa bawat Pilipino. Huwag ipagbili ang kanilang mga desisyon, kundi magpasya ayon sa hindi lamang sa kalooban nila, kundi ayon sa mga nalalaman nilang katotohanan sa mga bawat tumatakbo para sa pwesto sa pamahalaan. Maraming salamat po. Alam ko meron kayong gagawin at nagtitiwala kami na ano man ang mangyari, you remain in control. At yung plano nyo, purpose para sa mga nangyayari nito ay magaganap sa aming lahat. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakibahagi at kasama natin ngayong umaga. Hanggang sa muli po.